may likha ng langit, dagat at lupa, buwan, araw at mga bituin, liwanag na nagniningning. Magpuri kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayanan, tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito. Pagdasal din natin ang ating bayan, gayon din ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga may pinagdaraan ng malaking problema sa buhay. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat kong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, o poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog. Ang malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig.
Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, poon, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig, matapat mong pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po pa ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, maraming magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po niyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauna at may naunang mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak, sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Meron pong palasak na kasabihan patungkol sa kasal. It goes like this. Sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Patungkol ito sa matagal na ligawan, suyuan ng mga kasintahan, kasama na ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan bago ang kasal sa simbahan. Yun nga lang daw, hindi na masyadong ginagamit ang ekspresyon o kasabihang ito ngayon dahil kakaunti na lang daw ang matagal na ligawan. At yung iba kahit tumagal, hindi na humahantong sa simbahan. Mas maganda raw yung kasabihan ngayon among magkasintahan, yung kasabihan o ekspresyon na kapag dumating na ang panahon na hindi na ako ang iyong pahinga, hindi ka na sana makahinga. Naalayan ko lang po itong kasabihan na sa hinaba-haba man ng prosesyon, simbahan din ang tuloy dahil sa pinaka-intro ng ating Ebanghelyo ngayon na sinasabi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. You see, ito ang typical na activities schedule ni Jesus. Dami. On the go siyang lagi eh. Kung saan-saan siya pumunta para iparamdam ang pag-ahari ng Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng mga makapangyarihang salita at gawa niya. So much so na hindi siya mapirmi talaga ng matagal na panahon sa isang lugar. Kahit anong pagkapigil ng mga tao sa kanya.
Kahit nga po nanganganib na ang buhay niya, pinagtatangkaan na ang buhay niya, saan-saan pa rin siya pumupunta. Pero sa kabila ng marami niya mga ginagawa at kung saan-saan man siya pumupunta, ang pinakamahalaga dito ay Jerusalem pa rin ang tuloy niya. Yun ang isang bagay na sinisigurado niya sa pamamagitan ng laging paggawa ng kalooban ng Ama. Jerusalem dapat pa rin sa huli ang tuloy niya. Alam po ninyo, ang makabagong Jerusalem para sa ating mga Kristiyano Katoliko ay ang kaharian ng Diyos sa kalangitan. Tanong, sinisigurado po ba natin na ano man ang ginagawa natin sa mundong ito, saan man tayo nagpapunta, ano man ang mga direksyon na tinatahak ng ating buhay, ano man ang ating bukasyon, yan pa rin talaga ang tutuloyin ng ating buhay? Pagdating ng panahon, ang makabagong Jerusalem sa kalangitan na makakasama natin sana ang Panginoon. Just last Sunday ay tinanong ko ang mga tao, kung mamamatay tayo ngayon, sigurado po ba kayo na sa langit tayo mapupunta? And I was surprised to see very few raised hands. Some were even reluctant to raise their hand. Kaya ang tanong ko sa nakararaming iba, hindi kayo sigurado? Hindi tayo sigurado? Isa natin gusto, balak mapunta. At nakapagtataka ito sapagkat sabi ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinasabi rin sa Acts of the Apostles 4 verse 12 na kay Jesus lang ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalang ipinagkaloob ang Diyos sa tao, sa pangalang maliligtas ang mga tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesucristo. At alam natin, ang pangalan ng Panginoon, tanggap natin ito. The name above all names. Kilala natin siya. At alam natin na ang tanging daan lamang ay siya. Bakit di tayo nakakasigurado ngayon na kapag tayo namatay, tayo tutuloy sa Kanya? Hindi kaya kilala lamang natin siya sa pangalan, pero hindi talaga naapektuhan ng Kanyang kalooban ng ating buhay? Kung papaano kapag may mga sikat na tao, kilala lang din natin ang pangalan, pero hindi naapektuhan ng mga ito ang ating buhay. Baka ang ating Panginoon para sa atin ay ganun lang. Hindi malalim ang ating pagkakilala dahil hindi tayo nababago ng ating pagkakilala sa Kanya. At baka lumilikha tayo ng ibang daan. Liban sa Kanya, nandiyan ang daan ng pera, kayamanan, kasikatan, daan ng mga personal na ambisyon, daan ng kayabangan, ng galit, ng hinanakit, ng tampo, ng selfishness. O baka nandyan yung paglikha natin ng sariling daan. Yung mga taong hindi sumusunod sa simbahan, sa turo ng simbahan, na ipinagpapalagay na mga ito imbento dahil lamang sa whims ng mga obispo at kaparian. Mga kapatid, tandaan natin na ang mga ginagawa natin sa simbahan, lalong-lalo na ang mga turo ng simbahan pagdating sa moralidad, ay dati pa. Ito ay ayon sa turo ni Kristo at ito ay matagal na. Noon pa, simula pa sa mga unang Kristiyano, ginagawa na, pinatutupad na, pinaniniwalaan na, pinaglalaban, tinitintigan na. Nandyan yung kaptuiran din ng iba na, bakit ako magsisimba? Okay lang naman, di naman ako nangaargabyado ng kapwa ko. At nagdarasal naman ako, okay na yon. O di ba? Sariling daan yan. Hindi naman yan daan na sinasabi ni Kristo. Hindi naman yan ang daan na sinasabi ng simbahan. Bakit ako mangungumpisal? Pwede naman akong dumiretsyo. Humingi naman akong tawad sa Kanya. Again, hindi yan ang daan na sinasabi ni Kristo sa pamamagitan din ng ating simbahan. Nandyan yung pag-iisip na
Ako na may tanggap ng Diyos kahit ano ko, kahit sino ako. Kahit pa may ginagawang milagro. Nandiyan din ang pag-iisip na pare-pareho lang din naman ang relihiyon. Iisa lang din naman ang Diyos na ating sinasamba. Sariling daan yan. Hindi talaga tayo magtataka. At dapat hindi talaga tayo magtaka kung hindi man tayo makasigurado na kung mamamatay tayo ngayon, ay tutuloy tayo sa Panginoon. Kasi nga, lumilikha tayo ng ibang daan, liban sa Kanya. Madalas ito yung mga daan na dahil lamang nahirapan tayong tahakin ang ibinigay niya sa ating daan. Yun lang yun eh. Aminin man natin o sa hindi. Kaya tayo lumilikha o nasusuway ng ibang daan, liban kay Jesus lamang. Eh dahil nahihirapan nga po tayo kasi natahakin ang daan ni Kristo. Pero hindi natin dapat ipagtaka ito. Dapat nga niyayakap natin ng katotohanan ito. Dahil ito mismo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi niya, di ba, magbubuhat tayo ng krus sa pagsunod sa Kanya at lilimutin natin ang ating sarili. At kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, ang sabi, pagsikapan natin pumasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan, strive, struggle. So may pain talaga, may hardship talaga, may difficulty talaga. Kasama yun. Pero sigurado, yung daan na yun. Sabi ko nga nung nakaraang linggo, dahil ba mahirap, mag-give up ka na? Paano yung mahirap, pero sigurado namang may magandang magaganap? Ba't ka mag-give up? Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid ha, sa pagtahak ng ibang daan dahil lamang una, madali yung mga daan na ito kumpara sa daan na binibigay ni Kristo at ng simbahan. O ikalawa, dahil lamang marami ang dumadaan na sa mga daan na ito. Tandaan po natin ang ating Panginoon mismo ang nagsabi sa atin sa Mateo 7:13-14 na maluwang ang pintuan at malapad ang daan na naghahatid sa kapahamakan at ito yung mga daan na tinatahak at mga pinto ang pinapasukan ng karamihan. Samantalang pupwedeng makipot nga ang pintuan at makitid ang daan ng mga tinatahak ng kakaunti lang kasi nga mahirap, kasi nga may pain, kasi nga may difficulty, kasi nga marami tayong hindi maintindihan. Pero ito namang pintuan at daan na ito ang sigurado na maghahatid sa atin sa buhay na wala hanggan. Kaya po, mamili tayo ngayon pa lang, kaysa naman sa huli tayo magsisi. Tama at maganda ng piliin natin yung makipot na pintuan at makitid na daan. Pero ang kapalit naman nito ay kaligayahan o siguradong pagtuloy natin sa buhay na wala hanggan. Kaysa naman sa tayo magpakasasa ngayon sa mga malalapad na daan at maluluwang na pintuan. Pero ang kapalit naman nito ay paghihirap na habang buhay nating pagdurusahan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos.
Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos sapagkat ang ramdam niya samo ako. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pagpapakilala mo sa amin. Pinakilala mo ang iyong pangalan, ang iyong kalooban, at ibinigay mo sa amin ang mapa ng tamang daan. Pasensya na sa maraming mga pagkakataon na hindi namin kinikilala. Sa maraming mga pagkakataon na hindi namin natatahak ang iyong daan. Napakalakas ng tukso na piliin ang mga daan na inimbento ng tao. Yung madali lang at maraming dumadaan. Masyado kaming nalilinlang. Tulungan mo po kami, Panginoon, na suungin ang daan na ibinigay mo at kinalin ka sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay kahit kami nahihirapan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahirapan, kapatid. Gano'n na lang ang buhay natin sa mundong ito. Abutin man tayo ng 100 taon. Sandali lang yun. Ay bilis ng panahon. Kumpara sa buhay sa kabila na walang hanggan. Sulit ang pagod. Sulit ang hirap. Baka nga kulang pa eh. Kapag napunta tayo sa kalangitan, kapatid, tahakin natin ang tamang daan. Ang daan ng Panginoon lamang. Kahit mahirap, ibigay na natin ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa aming palad, buhay namit pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay naming lahat.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkiliw, bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Leon na aming Papa at Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Yes, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay.
si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong panal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa pananalangin niyo at pagsuporta po ninyo sa ating Kwasay Parish na nagiging dahilan para malaki din ang maitulong po ninyo sa pamamagitan ng parish na ito sa iba't ibang mga parokya at sa kabuuan sa simbahan. Ngayon din sa iba't mga institutions at iba't ibang mga individual. May actually marami po tayo natutulungan ng mga nagpapa-ospital. Yung lalong-lalo na yung wala talagang kakayanan. At hindi po tayo basta nag-aabot ng maliit na alaga. Malaki po ang naitutulong natin sa kanila at yun po ay dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po. Darating ang panahon kahit papaano, mapapakita ko po sa inyo yung mga natulungan po ninyo. Kaya maraming salamat. I'm certain you'll be amazed. Papupurihan natin ng Panginoon lalo. Kaya salamat po sa tulong po ninyo. Sumayin niyo, patuloy niyo po kami, na samahan ni Sister na magdasal ng Santo Rosario para sa ating bayan ngayong buong buwan ng Oktubre tuwing 8 p.m. po. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears In our minds and hearts, as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.
Rejoice in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat.